So, ito yung shelves namin na tinanggal, yung pinaggamitan namin ng mga plato. I-repaint ko na lang siya ulit kasi gagamitin ko sa loob. Gagawin kong parang divider. Ito na yung yung shelves na nirepaint ko kasama si Kuya Kaden kasi ang kulit gusto daw niya ako tulungan. So ayan, nirepaint na namin siya hanggang loob. And ito yung pako pa rin. Hindi naman to muna papalitan. So lalagyan ko muna to ng decor. Ito yung mga decors na ilalagay ko. Ayan. So may mga books, may fence, may letter standee. May cake stand, flowers, artificial lamp, frame, tapos yung mga plants ko. Itong calendar, wooden calendar ito eh. Ito nga nasira Tagal na rin kasi nito. Tapos books, ayan, tapos camera. Ayan. Tapos ito yung cover nung cake stand kong isa, wala na yung pinaka cake stand nito, basag na. So yan lang.
i-disregard nyo na lang tong dingding namin dito kasi itong wall namin na to. Actually, charcoal gray yan. Kaya lang, ngayon, mukhang crinkles na. Mukhang crinkles na siya kasi, white and black na siya. Nakakaloka. So, plano ko yung lagyan na lang ng, bahala na kung i-repaint namin. Kaya lang kasi pag ini-repaint, diba, parang mahirap na siyang paputiin. Gusto ko, color white lang din siya. So, iniisip ko kung sticker paper na lang na plain or merong texture. Bahala na. Yan yung next project ko. Or yung kitchen or yung bathroom. So, ito na muna yung ginawa kong setup sa kanya. Para at least meron lang kaming divider dito. Kasi, binago ko yung setup ng aming dining table. Tapos, nilagyan ko ito ng marble sticker. Kaya lang, natutuklap na siya. Kaya, plano kong tanggalin or palitan na lang ng sticker ulit. Tapos, yung isang jar ko nga pala, ginamit ko siya dito pang center table. Nakabahan nga si Daddy Dennis kasi medyo mataas siya. Pero sturdy naman to. Babasagin kasi. Tapos, nilagyan ko lang ng mga artificial flowers. So, nilagyan ko lang dito sa taas ng mga aking plants. Ito yung philodendron. Ano ba to? Nakalimutan ko na dahil yung tagal ko nang hindi naghahalaman. Tapos ito yan, photos. Ito, niisip ko pa kung anong ilalagay ko dito. Diba? Walang pangsara, kaya yan muna. At least may divider na hindi masyadong kita dito sa dining area namin. Diba? Wala akong magawa, kaya nirepaint na lang namin yung shelves na yan. Nabali yung LEC ng aming... LEC ba tawag dyan? Basta nabali yung yung LEC ng fan namin. Ayan, tagal na rin na to parang 6 years na rin to sa amin, tong fan na to, 'di ba? Marami na siyang pinagdaanan. Kaya kaya okay na rin siya diyan. Bye. Thank you sa 6 na taon nating pagsasama. 'Di ba? Yan na, red na ngayon yung aming LEC. Pinilitan agad ni Daddy Dennis. Ito yung galing sa luma naming fan. Galing pa to sa aking Mudrakels na fan. Yung yung pinaka-LEC. Yung tinabi ni Daddy Dennis. Buti na lang naitabi pa niya dun sa bodega sa may warehouse namin ng mga props. So, ayan. Nahalungkat niya. At ayan. Buti na lang kasya siya dito. At ayan. Gumagana na siya ulit. Kasi kanina, nagulat ako. Naka-on siya. Tapos bigla na lang tumalsik yung LEC. Ayan. Okay na siya. Diba? Mas malakas pa to. Kala ko wala kami electric fan. Makakaloka. Dami, diba? Yung mga nilabhang ko. Ito yung paglalagyan ko ng ng damit ni Amara at ni Ezra. Dalawa to. Actually, 4 tong drawers na ganito. So, tig-2 silang drawers. Para doon na lang yung mga damit ni Amara at ni Ezra. Marikonda tayo ng pagtutupi ng damit kasi syempre alam niyo na pag mga damit ng mga bata, diba, maliliit lang yan. So ayan, ganun, pak, diba, nakakatayo siya, kailangan makatayo, diba, kahit damit kailangan patayuin, hindi lang yung pasensya na kayo at wala akong kaayos-ayos ngayon kasi sobrang stressful na tong araw na to sa amin. Dahil diba, dumating na si Judith. So, kailangan magbayad ng mga bayarin at nagfufutol ang Meralco. Relate kayo dyan, mga Marshies. O, diba? Yan. So, this is kay Ate Amara. At yan, ito kay Ezra. Para at least, tipid sa space. Tapos, kita mo agad din yung design. Natali ko para hindi pumasok dun sa loob. Kasi pag pumasok dun sa mismo pinagsusuotan ng garter, di ba mahirap minsan kunin.
parang drawer. Hi. Yep. Yep. So, ayan. Actually, hindi ko pa to nare-repaint, pero plano ko rin tong i-repaint and papahila ko to kay Daddy Dennis kung kaya pa ng time and powers. So, dito ko lang transfer yung picture frame namin. Yan pa lang yung parang pinaka-family picture namin. Hindi pa kami nakapag-family picture na kasama si Esther at saka si Amara. Actually, meron, pero low quality lang. At saka dito lang sa bahay yun ginawa. So, ayan. Wala pang masyadong nakalagay. And plano ko tong i-repaint ng white na lang. Kasi plano kong lagyan to ng parang box organizer para mailagay din yung mga toys nila. Pero, for now, siguro i-display ko lang muna. Titingin lang ako ng medyo okay na toys nila. Yan. Kasi medyo puro gas-gas na. Actually, kasi ginagamit to sa event and hindi naman siya nagagamit. Kaya gamitin ko lang dito sa bahay. Mapapakinabangan pa. So, ito, pinalagyan ko lang to ng handle kay Daddy Dennis. Tingnan yung magkaiba pa. Pero kasi ito na lang yung available na, na stock ni Daddy Dennis dyan. So, ayan. Ito, wala pang laman. And, ito, yan yung mga, ibang clothes ni Ate Amara. Yung medyo malalaki pa sa kanya. Tapos, dito ko yung mga lagi niyang sinusuot. So, ayan. Halo-halo na yung pambahay at saka pang-alis para hindi masayang. Kasi, di ba, alam nyo na, pandemic. So, enjoy natin ang mga damit na hindi pa nasusuot. Kahit mga bago pa, mga malalaki pa, mga pang-alis. Suotin na kahit nasa bahay. Di ba? Opo. Opo. This is for clothes kasi. Oh, yes. Ayan. And pang-ayos kasi po. Opo. Mommy po. Who's that? Mommy. Mommy. And mommy's in my inside my You. You. Me. You. You're inside my tummy. And Ishra. Yeah. And update ko lang kayo sa aking face. And ayan yung lagay ng mukha ko ngayon. Sobrang warla ng mukha ko ngayon. Kita nyo, ayan o. Sobrang daming maliliit na butlig. Tapos, parang feeling ko, siya, hindi ko alam kung whiteheads ba siya. Or, yung alam niyo yun, yung mga nakatagong whitehead sa mukha. Tapos, naglalabasan siya. Tapos, yung mga pimple, naglalabasan din. Ito, may bump to. Pati ito flat na to. Ito meron din bump at saka ito. Yan, ito medyo makati pa tong part na to. Kita nyo parang galit na galit pa siya, diba? Ayan o. Medyo masakit tong part na to. Kaya parang medyo namumula siya. Tapos, dito sa side na to, ganun din.
Ito medyo may bump. Ito rin. Kaya lang parang ito natutuyo-tuyo na. Kaya lang parang medyo may pagka-reddish pa siya. 'Di ba? Ayan. Tapos may mga butlig-butlig din. And nakikita niyo ba yun? Parang nagbabalat yung skin ko. Ayan o. So, parang nagkakaroon siya ng micro-peeling. Ayan o. Kita nyo? Ayan. So, nagbabalat ang aking muka. Pero hindi naman siya ganun ka. Sobrang nagbabalat. Kaya meron din ako dito tumubong pimple. Ayan. Pero hindi naman masakit. Karamihan dito sa part na lagi ako nagkakaroon ng pimple. Dun lumalabas yung mga pimples ko. And dito sa part na to. Tapos yan, nagkakaroon nga ng scaling or pamamalat sa mukha ko. Siguro dahil yun yung active ingredient niya sa paggamit ko ng Vibrant Skin. Stop ko muna yung paggamit ko ng Apotheke. Kasi gusto ko muna i-try itong Vibrant Skin na illuminating set. Parang more of, hindi ko alam kung rejuvenating set siya. Kasi, ngayon lang ako naka-encounter ng illuminating set. Kasi usually, di ba, skincare set, and then rejuvenating set. Ito, illuminating set. So, medyo, parang, alam niyo, may pagkamahapdi siya sa balat. Pero bearable naman. Kaya lang, mararamdaman mo talaga yung hapdi and yung init sa mukha mo once you apply those products. Like yung toner nila and then yung serum, ganun din. So, mararamdaman mo na mahapdi siya pag in-apply nyo siya sa skin nyo hanggang ma-absorb nung balat nyo. Though, madali naman siyang ma-absorb ng skin. Kaya lang nga, yun nga, medyo mahapdi siya sa skin pagka-apply nyo. Pati yung parehong yon, yung toner tsaka serum. Pero yung cleanser naman nila, wala naman akong naramdaman na hapdi doon. Yung unang gamit ko, parang medyo makati siya or hindi ko alam kung ang nangangati lang ba yung pimples ko or yung mismong cleanser. Pero kasi, the following day at saka hanggang ngayon, na ginagamit ko yung facial cleanser nila, okay naman siya, hindi naman siya makati sa mukha. Other than that, ayan pa lang yung nangyayari sa mukha ko, but I think this is purging kasi doon siya usually lumalabas sa kung saan ako laging nagkakaroon ng pimple. Nagkaroon din ako dito, maliliit. Maganda rin sa kanya kasi mabilis naman matuyo yung pimple ko sa kanya. Madaling lumiit. Looking forward lang ako na sana maging effective tong Vibrant Skin Illuminating Set na ginagamit ko kasi talagang sobrang warla ng face lock ko. Mga sis, kita nyo, diba? Diba? Sure. Ayan, so yun, nagbabalat-balat din siya. Pero hindi naman siya mahapde. Yun lang, in-update ko lang kayo. Lemon. Ayaw. Lemon. Hey, what are you eating? So, don't give it to Oreo. What's that? Lemon. What? Lemon. Po? Lemon po. Memon. Slinke, memon. Mamon. Ay, mamon. Mamon po. Mamon po. Give that to you. Daddy. Daddy po. Daddy po. You say po, okay? You like mamon? Daddy. Diba, tapos na silang kumain ng memon. Memon. Lemon. Biluto si Daddy Dennis ng alamaxes na chicken ulit. Bana? Sinaying. Bumili ng fudgy bar si Daddy Dennis, isang pack. 10 pieces na fudgy bar. Tapos ito, 6 pieces na mamon yung isang pack. O, diba dalawa na lang agad yun na pera? Ganyan katitindi ang mga bata dito. Ikaw, kung ka na. Sarap po. Nagawa niyo dyan? Skincare. Bakit ba? Shy type siya, oh. Shy type si Daddy. Smile! Family picture. Okay.
boy. Tsura. Ganun ka rin daw, Dad. Yeah.